Ayan, what is up Kabaytaans? It's your Kabaytaan Clarence back again. So nandito naman tayo sa Sumangga. Ano po ngayon? Tuesday? Tuesday. Monday ng gabi, dito na ako natulog sa pangalawang content creator na kakolab natin dito sa The MCC Loop. So kasama ko ngayon si Kuya Jerry. Ayan Kuya Jerry, thank you po. Thank you very much. Si Kuya Jerry po ay katulad po nung nauna kong pinuntahan. First time ko lang rin po siyang na-meet. Kuya Jerry, part ka rin po ng Marinduque Creator Circle. Ano po yung parang vlogger name mo? O yung mismong pangalan mo na rin po? Yeah, pangalan ko na rin talaga yung Jerry Ola. mabilis po matrace. Kasi di ba pag mga vlogger po, may totoong pangalan tapos parang may vlogger name. Ikaw po, Jerry Ola sa totoong buhay. Jerry Ola na rin po. Ay, hindi, itong Jerry Ola parang nickname ko lang ito eh. Pero ano po yung totoong pangalan? Jeremias. Kaya po Jerry. Jeremias Ola. Para mas makilala natin si Kuya Jeremias. Si Kuya Jeremias po kasi taga Tabibuak na talaga sila nakatira. Kasi nandun po yung family niyo po. Tama po. Dito lang siya nag-line up sa Mugpog kasi pinakang huli ko pa na ikot ay Buwak. Pinakang last na bayan. Ang naging ano po namin ngayon, setup, interview lang muna. Tapos pagdating ko ng Buwak, dun ulit ako pupunta sa kanila para ma-experience ko po. Kasi yung hanap buhay tsaka yung mga pinagkakaabalahan po ni Kuya Jerry, nasa tabi sa Buwak. Every week, ilang beses lang siya ditong parang bisita. Pero pag nandito ka po sa Sumangga, ano po yung, di ba nag-stay ka rin naman po dito dati? Ano po yung pinakang parang trabaho mo dito dati sa Sumangga? Bumibiyaya ko ng pedicab. Yun yung pinakang daily routine ko noon. Kung may magpapahakot ng buhangin sa ilog, yun, kumahakot ako ng buhangin. Gamit pa rin yung pedicab. Ayun pa rin po yung pinakang panghakot. Paano ka po napunta sa mundo ng social media, sa content creation? Nakakilala ko si Nanay Del M. Lampas. Siya yung naging simula ko para mabuksan ko yung aking professional mode para magsimula akong mag-content. Nung una, nagsimula ka lang kami sa pagkota ng 60k minute of views. Yun yung kasi yung mga unang atake. Mga unang pa po, may requirements pa. Habang lumilipas yung panahon, hindi ko na namamalay, na-enjoy ko na yung mga online live. Nung una, mahilig ako mag-live pero itong mga past few months, naging busy tapos yun, bahagi ako naglaylo sa online live. Hindi na ako nagkakaroon ng sarili kong live. Umaakit na lang ako sa live ng iba. Paminsan-minsan, charity yung pag-akyat. Paminsan-minsan naman ay may content, content talent fee. Lalo na kapag yung mga birthday, pinapakanta nila ako sa mga live nila. Kaya po ba may gitara? Pinapakanta nila ako doon kahit na hindi ganun kagaling, hindi ganun kapulido yung mga galaw ko sa gitara. Pero ayan, talagang binabayaran nila yung talent ko para doon. Singer pala si Kuya Jerry. Kaya pala may gitara din, no? Di ba, pangkaraniwan po sa mga vlogger, yan, nagbi-video po, tapos ina-upload, bino-voice over. Ikaw po pala, more on live. Yeah, more on live. Ano po yung mga nila-live nyo bukod sa pagkanta? Time ng pandemic, mga halaman. So dito kasi ako, yun yung kasi yung mga nakalipas na mga pinagkakitaan ko talaga dito sa Marinduque. Dahil lalo't nung panahon ng pandemic, bawal lumabas. Opo. Hindi makabiyahin ng pedicab. Ano ka po, bukid, Ayan, halaman. naghalaman dito. Yun, saka yung mga ornamentals plants, yung mga binibenta ng mga halaman, like yung mga orchids, ayan, yung mga, tapos umaakit ako ng mga bundok, kumahanap ako doon ng mga halaman na pwede kong ring ibenta. Mga wild plants siya, pero sa ibang lugar talaga ay binibili po nila. Binibili po talaga. So, doon po nag-start, mga halaman, video, tapos parang hobby-hobby lang po. Hanggang sa, yun nga, napunta ka na po sa mundo ng pagla-live. Yun yung pinakang naging parang genre ng content. Meron ka po parang naging inspirasyon, kaya ka pumasok ng content creation. May naging idol ka na parang nag-inspire, kaya ka po pumasok dito sa social media. Si Ma'am Rubica Alim Casyon, isa yan sa mga gumabay sa akin dito sa pagko-content. Taga rito rin yan sa Pilipinas pero ngayon ay naninirahan na siya sa Japan. Isa rin yan sa mga sumuporta sa akin at isa sa mga star sender ko yan sa Ayan, shout out Ma'am Rubica Alim Casyon. Ayan, nasa Japan po siya ngayon. Ayan, shout out po ma'am. Ano po yung pinagkakaabalahan mo ngayon sa buhay bukod sa pagko-content creation? Sa maghapon yung oras ko na ubos sa piling ng mga alaga kong mga manok. May mga alaga kong mga manok doon, may alaga kong mga rabbit. At paminsan-minsan sumisingit yung kapag may umorder sa akin ng mga native kuhol. Tapos pagdating ng hapon, papasok kami sa bakery. Minsan magkasama kami ng asawa ko, minsan ako lang. Sa araw-araw, yung parang pangkaraniwang araw nyo po. Pag po Sabado at Linggo. Rest day namin yan. Minsan pumunta kami sa dagat. Ayun guys, yun yung yung i-experience natin. Yun naman yung talagang purpose nitong MCC Loop. Maipakita ko sa inyo yung ano ba yung buhay ng mga content creator dito behind social media. Kasi yung iba pong mga content creator, yung content nila, yun na mismo talaga yung ginagawa nila. Kumbaga, sa totoong buhay, yun na rin talaga. Pero katulad mo po, di ba, ang content mo ay more on live. Kumakanta ka po, ganyan. Syempre po, yun yung part na hindi nila nakikita at di nila alam eh. So yun guys, yung i-experience natin kay Kuya Jerry pag dating natin ng Buwak.
Ito ay parang kalahati pa lang to. 50% pa lang. Interview lang muna yung nagawa namin. Kasi mamayang hapon pa, tabi na rin siya kasi may work na siya. So, pag ikot ko na lang po ng buwak, pupunta po ulit ako sa inyo. Baka may gusto ka pong sabihin sa mga followers mo po. Although, di ba, hindi ka na po masyado nakakapag-upload. Pero alam ko po, still, nandyan pa rin po sila eh. Sa mga matitibay at nananatili ko mga supporters and followers. Maraming salamat sa inyo. At andyan pa rin kayo kahit na matagal akong kumahinga. Alam kong medyo inihintay talaga ninyo yung mga susunod ko pang mga uploads. Ito mga nakalipas na linggo, nagsisimula na akong bumalik. Yun, ang Abangan maganda. Ayan, guys, abangan nyo si Kuya Jerry. Saan ka po nila pwede palang i-follow? Sa ngayon naman, dito muna, focus muna ako dito sa aking profile. Hindi pa ako gumagawa ng Facebook po yan. Facebook lang muna, Musang TV Vlog. Musang TV Vlog, guys. Ayan, starting pag napadalas na yung mga vlogs ni Kuya Jerry, doon na niya i-upload yung mga mga future videos pa. Nag-aalaga ka po ng mga hayop, nanghuhuli ka po ng kuhol, tapos sa hapon sa bakery, tapos ito, content creation. Bukod po sa mga yon, ano yung mga hobby mo pa po? Yung parang iba pang mga trip sa buhay, pinagkakaabalahan, as in yung hindi pa po nila masyadong nakikita. Member ako ng choir dito sa simbahan. Member ka rin po pala ng choir. Halos dito madalas maubos yung oras ko noon. Dito sa simbahan sa bayan ng Mugpog dito. Diyan ko ginugugol yung oras ko, yung panahon ko. Makakapag-serve ako ng maayos, makakanta ako ng maayos para sa itaas. Para na rin sa pansarili kong paglago sa pag-awit, sarili kong paglago para sa physical and spiritual. Naglilingkod ka po sa church sa pamagitan ng pag-awit. Pagdating sa sport, laban ako pagdating sa larong chess. Karamihan sa mga bata dito sa lugar namin dito, sa akin natuto talaga. Yung iba naging champion na. Yung mga hindi ko nakuha nung sa aking prime, sila yung nagtuloy. Pares mo pala tayo. Chess, perdigana, mga board games. So last na lang po, Kuya Jerry, baka may gusto ka pong sabihin, lahat open mic na. Ikaw na po, ibibigay ko na sa iyo itong mic. Gusto ka pong batiin, i-shout out, i-promote, lahat na po. Pagkakataon mo na po. Ayan, shoutout na lang sa St. Isidoro Labrador Parish Choir. Ayan, bagamat ako'y wala na dyan, hindi ko na alam kung ano yung mga pangyayari. Sana'y patuloy pa rin yung inyong paglago, yung inyong pag-develop sa mga kabataan na gustong maging membro ng koro. Ayan, sana ay yung sistema na maganda yung ating paikutin dito sa loob ng St. Isidoro Labrador Parish Choir para makapaglikon tayo ng maayos. Pinapasalamatan ko rin talaga True Friends Lover Community sa pamumuno ni Miss Mai Mundigo. Isa ito sa mga community at mga tao na pwedeng sumuporta sa challenge na ito. Sila yung magpapalago ng mga views dito, sigurado ako. Sa may-ari ng challenge na ito. Shoutout sa asawa ko, Carla Flaviarola, sa anak ko, Luis Marie, pakabait ka. Sa totoo lang, sa normal na lakad, kahit sa pagbabasketball o ano, hindi ako basta-basta napapayagan. Pero this time, maluwag yung pagpunta ko dito talaga. Salamat po. Ayun guys, isa pa pala na parang kwento. Kaya rin kami nagkakilala ni Kuya Jerry bukod sa pares kaming member ng Marinduque Creator Circle. Di ba naglakad ako nung nakaraan sa Luzon Datum, from Balogo, Buwak. Nakasabay ko doon sila AJ. Pamangkin niyo po yun, di ba? Si Julius po, pamangkin niyo rin o kaibigan lang. Kaibigan ng AJ. Ayan, naglakad din sila papuntang Luzon Datum, nagkasabay kami pababa. Tapos yun nga, nakwento niya na yung tito daw niya, vlogger, nasa GC rin po ng MCC. Kinonta ko po si Kuya Jerry, wala naman pong kaabog-abog na nag-yes para dito po sa collab na to. So yun po, once again, Kuya Jerry, thank you. Pero bago po tayo matapos sa interview na to, ayan, andyan na rin po yung gitara mo. Baka pwedeng makarinig kami ng konting sample sa'yo. Ayan. Kasi yung kahapon po, yung in-interview ko, beatbox naman siya. Beatbox. Nag-sample din. So si Kuya Jerry naman, ayan, gitara naman. Siyempre, talagang kumakanta to sa live, tapos choir pa sa church. Ayan. Babayan natin kahit nakakaya. Ano? Sige lang po. Ang galing po. Saan ka po natuto mag-gitara? May nagturo po sa'yo o parang self-study po? Self-study. Kailan po nag-start yung hilig po na yan? 11 to 12 years old ako. Mahawak na ako ng gitara pero talagang hindi ako marunong. Saan ka po parang na-inspire na parang, gusto kong mag-gitara? Ayan, kay Kuya Romel Loslos. Siya yung mentor ko dito eh. Siya yung sumuporta sa akin kahit alam niyang may hirapan ako kasi sa gitara. Advantage na yung mahaba yung mga daliri mo. Oo. Pero sa akin, tingnan nyo naman, exin ito. Kaya yan, bumilib siya dahil naabot ko yung mga malalayong ano. Pero nung una talaga, sa totoo lang, naging mahirap para sa akin dito. Bukod sa self-study, hindi pa uso yung mga YouTube tutorial nung una. Sa mga tao ka lang talaga magtatanong, matututo. Nagtatanong ako sa mga tao pero minsan may mga tao na talaga na madamot magturo. So, alam niyo ba kung saan ako umasa? Sa songhits lang ako umasa. Chord chart. Pero hindi ko alam kung paano basahin yung mga yun. Parang may mga guide. Sa songhits kasi pag bumili ka ng una ng songhits, may kasama ng chord chart. Pero Siyempre, kailangan marunong ka rin po Bumasa. mag-ano nun eh. umasa. Itong part ng mga 15 to 16, yan, nakapasok ako dito sa San Isidro Labrador Parish Choir. Doon ako nagsimulang Doon ako nahasa.
nahasa, talagang lumago ako doon. Sa pagkanta pa lang, pero sa paggitara, hindi masyado. Ayan. So, thank you, Kuya Jerry. Sa maikling panahon, guys, kagabi lang kami ni Kuya Jerry nagkita. Actually, hindi na kami masyado nakapagkwentuhan kasi parang mag-11 na po yun. Basta abangan nyo na lang. Pagdating ko ng buwak, ayan, makikita nyo ulit si Kuya Jerry. I-experience natin yung buhay niya sa maghapon. Yun lang, guys. Thank you for watching. Ito yung episode 2 ng The MCC Loop with Kuya Jerry Ola. Follow nyo siya, guys, sa social media niya. Ayan, mag-upload na ulit si Kuya Jerry ng mga vlogs sa mga videos. Siyempre, mga lives din. We're officially rolling. Mamaya, meron kaming pupuntahan na sigurado ko kilala nyo na content creator. Ayan. Sa Barangay Bintakay naman. So, yun yung third content creator na pupuntahan natin after nito. Ito ay 50% pa lang. Yung kalahati ay pagdating ko pa ng buwak. So, yun lang guys. Thank you for watching. Peace out at see you sa mga pupuntahan ko pa ng mga content creator. Thank you ulit, Kuya Jerry. God bless po.